Good morning. Good morning. Talagang napakabuti ng Diyos dahil alam natin panibagong buwan na naman. Amen po ba? Nalagpasan na naman natin yung isang buwan. Ngayon, nasa panibagong buwan. Kaya ngayon may tanong lang ako. Sino yung tao dito na may pangarap? Yun lahat, syempre naman. Diba? Lahat tayo may pangarap. May pangarap tayo sa buhay. Kaya alam natin na napakabuti ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, manalangin ulit tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to na kami nagkatipon-tipon. Salamat sa puri o Diyos sa aming pag-aawitan. O God, na talagang alam po namin na kayo po ang nanguna po sa amin. Thank you, Holy Spirit. At sa oras pong to sa aming pag-aaralan, ang iyong salita lamang, Panginoon, ang mamutawi, Panginoon, sa aking bibig, ang naisin mo, ang marinig, Panginoong Jesus, ang iyong biyaya. Alam po namin na meron kang press revelation, O God, sasabihin sa bawat isa na andito sa bulwagang to. At ikaw lamang, O Diyos, ang aming tataas, Panginoong Jesucristo. Wala nang iba, O God. Alam po namin na kayo ang gagabay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo po namin lahat binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Bakit ko tinanong kayo kanina yung mga pangarap? Diba? Kasi ang bawat isa talagang tao dapat may pangarap. Alam natin, ang pangarap na to ay makakamtan natin dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil, alam niyo ba, bawat araw, bawat oras ng ating buhay tayo pinagpapala. Blessing upon blessing. Kaya ngayon, sabi ko nga kanina, panibagong buwan na naman. Blessing na naman ang pagkakaloob ng Diyos. Dahil alam ko at alam niyo na mahal tayo ng Diyos. Kaya ang blessing niya, paulit-ulit dahil ang Diyos natin ay mabuti. We have the grace to dream bigger. Yan ang title ng ating pag-aaralan ngayon. The grace to dream bigger. Mag-ano lang po ako, mag-express lang po ako or medyo maiksing kwento sa amin, aming pamilya. Alam niyo po ba, kaming mag-asawa, meron din po kaming pangharap. Actually, ito nga po ay mga ministeryo. Dahil sa tagal po, kami naging minister din po sa mga simbahan, sa mga community na pinanggalingan po namin sa church. Nagkaroon din po kami ng iba't ibang ministeryo, na-involve kami. Kasama din po ang aming mga anak sa ministeryong to. Alam po namin, minsan, naisip namin mag-asawa na magsimula ng isang ministeryo o magkaroon ng isang church. Ito'y pangarap. Pangarap namin noong mga taon na yun. Mga taon na, mga lumipas, matagal na. Yun gusto namin, magkaroon kami ng isang ministeryo, simbahan. Pero napakabuti ng Diyos dahil na talagang sa oras pong to na, at sa taong pong to na we are nearly magsisenior na. Di ba po? Andito po kami, yung pangarap na yon ay pinagkaloob ng Diyos dahil sa biyaya niya. Amen po ba? Kaya ako sinasabi dahil yun ay isang, alam namin, parang napakalaking pangarap na hindi namin kaya. Hindi namin kayang maabot na magkaroon ng isang ministeryo na gantong simbahan na pagkakatiwala sa amin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binigay niya, pinagkaloob niya, inilagay sa puso namin. O sige, magpatuloy kayo. Kahit na maraming mga obstacle, maraming mga balakid na mga nangyayari. Pero dahil ang Diyos ang naglagay, siya ang nagminister sa amin. Sabi niya, tuloy. Tuloy ang pangarap na pinagkaloob ng Diyos. Amen? Kaya mga beloved, dito sa bulwagang to, alam ko ang pangarap nyo, dapat lang natin ipagkatiwala o ilagay natin sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Hindi kung kanino pa man sa mga contact natin, kakilala ito, malakas ito, mangyayari ito dahil sa Kanya, kakayanan ng taong to. Kung hindi, dapat lamang sa Diyos natin ilagay ang ating
pangarap, sa Kanya natin ipagkatiwala, dahil alam po natin, walang imposible sa Diyos. Amen. Kahit na inisip mo, napakalaki nitong pangarap kong to, imposible to. Pero sa Diyos, tandaan nyo lagi, walang imposible sa Kanya. Matthew 19:26, basahin po natin. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ganyan ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Dahil alam natin, pag nilagay natin, pangarap natin sa Kanya, sa mabuting Diyos na nagmahal sa atin, matutupad at tutulungan tayo ng Diyos sa mga pangarap natin. Last week, tinuro sa atin yung faith. Kaya dyan sa Hebrew, verse 11, verse 1, sabi, now faith is the confidence in what hope for and assurance about what we do not see. See, ayun sabi dyan, yung faith, see the invisible, believe, di ba? Believe the impossible, faith achieve incredible. Di ba? Yung dreams natin, isipin nyo, invisible yun. Hindi nyo nakikita. Marami pa kayong tawag dito, lalakaran. Imposible. Pero alam ng Diyos ang puso niya, ang puso nyo. Di ba? Ma-achieve nyo yun. Dahil sabi ko, nilagay nyo sa Diyos, yung pangarap nyo, kasama nyo siya, magiging posible. Di ba? Yung imposible noon ngayon, pwede na. Posible. Dahil ma-achieve nyo siya, makukuha nyo siya, kasama nyo ang Diyos. Hindi lang ang effort nyo or yung kalakasan nyo, nilagay nyo, kasama nyo ang Diyos. Dalawa kayong umaatang. Binibigyan ka ng wisdom ng Lord na para makamtan mo yung pangarap mo, makamit mo yung pangarap mo, ma-accomplish mo dahil ito'y biyaya niya sa iyo. Kaya sabi diyan, don't be afraid to dream big because we have big God who can do all things. Di ba? Walang posible sa Kanya. Huwag kang matakot. Kahit gaano kalaki yan. Kasama mo lagi siya. Nasa inyo siya. Nasa born again spirit mo. Kailangan mo lang palabasin. Magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Makakamtan mo, ma-accomplish mo ang pangarap mo dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Why does God place bigger dreams within us? Yan ang tanong natin. Naalala niyo po ba yung kubre? Amen? Yung kubre, pag yung gabi, natutulog na kayo. Good joke. Walang tumatawa. Walang tumatawa. Serious sila. Di ba ano yung kubre? Know, understand, believe, receive, and express. Kaya, yung pangarap natin, why does God place bigger dream within us? Ang sabi diyan, so that we can experience His love and His glory, grace at work in us. Big sabihin, nais ng Diyos, di ba, na maging successful ka sa iyong pangarap at ito'y makikita, may express mo. Yung biyayang yun, yung pagiging na-achieve mo through the power of the Holy Spirit. Hindi galing sa iyo lang kalakasan, sa iyong effort lamang, kung hindi, through the Holy Spirit. Amen po ba? Nang sa gayon, makikita nila, itong tao to nag-success, alam namin, kasama niya yung Diyos. Hindi dahil sa galing at talino niya. Kung hindi alam niya, kasama niya yung Diyos. Tama po ba? Di ba gusto natin, tayo ma-achieve natin yung isang bagay na kasama natin ng Diyos? Kasi ayaw na natin ngayon. Ibig sabihin, yung mga yabang natin, dapat yan, wala na. Ang laging umaangat sa puso na sa buhay natin, kundi ang biyaya ng Diyos. Kasama namin siya. Sa Kanya nanggagaling lahat itong talentong to. Yung pangarap ko, siya ang naggalob sa puso ko. Siya ang nag-cultivate para ma-achieve ko to. Amen po ba? Tingnan niyo itong Psalm 40 verse 3. Tingnan niyo si Haring David na to, yung awit.
Awit 40 verse 3. Anong sabi ni David? Ang ganda pagkasabi niya, He has given me a new song to sing of praises to our God. Now, many will hear of the glorious thing He did for me and stand in awe before the Lord and put their trust, kanino? In Him, sa Diyos. Diba? Hindi sinabi, para magaling ako, hari ako, pag sumibat ako, bullseye, boom! Pero hindi. Ang gusto niya, para mapapurihan ang Diyos. Makita, parang dito sa buhay natin, makita sa buhay natin, ang Panginoong Hesus ang naghahari sa atin. Amen. Sa bawat kilos natin, ang Diyos ang gumagabay sa atin. Siya yung nangunguna. Amen po ba? Kaya dapat tayo'y magtiwala sa ating Diyos na buhay. Lahat ng papurito sa Diyos lang. Kung anong ginagawa dito sa church na to para sa kapurihan lamang ng Diyos. Sa mga na ginagawa natin sa Bible basketball, sa mga ministeryo, lahat yan, kapurihan yan sa Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos, nilalagay sa puso natin. Di ba? Para makapag-share ka. Isipin nyo, may mga dapat tayong gawin. Ako nga dito, praise God, talagang sa Diyos ang papuri. Nakikita ko, di ba sa umaga, hirap gumising. Pero alam natin, gusto natin makinig ng salita ng Diyos dahil alam natin ito'y magiging kalakasan ng ating espiritu. Amen? Sa linggong to, dahil alam natin yung isang linggo talagang bakbakan. Ang dami, kaliwat kanan ang mga nangyayari. Pero ngayon tayo pagdating ng Sunday, nilalagay natin, priority natin, kailangan makinig sa salita ng Diyos dahil ito'y magiging kalakasan sa aking spiritual na aking buhay. Next week ulit, Monday, lakad ulit, pero meron kang kargang kalakasan ng Diyos na pinagkaloob sa iyo. Sabi ko nga, yung press revelation na pinagkaloob sa iyo ngayon ng Diyos, gagamitin mo yan para sa buong linggo ng iyong haharapin. Amen? Amen. Kaya, ang gusto, alam niyo po ba, sa buhay natin, yung mga tao, nakikita nila at tayo pinagpapala. Lalo silang ma-amaze. Madali tayo makakaakay. Madali tayong makakapag-share dahil tayo ay nagiging walking Bible. Yung mga salita ng Diyos nilalakaran natin, nakikita sa buhay natin. Kaya mong magsalita, ito binago ko ng Diyos. Nakita naman nila. Madali natin sila masyaran, hindi tayo nakikipag-ayos. Ito, paano masabing niniwala ako sa'yo? Ang buhay mo hindi naman nabago. Kaya ngayon, ang buhay natin na bago, nakikita sa atin. Nagkumikislap yung kabutihan, nakikita yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya sabi niya sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Diba? Makikita yun, no? Bibigyan ng karangalan ang ating Ama. Sa buhay natin, yung good deeds nyo, yan yung sinasabi natin na nai-express natin yung kabutihan ng Diyos na nanggagaling sa born again spirit natin, lumalabas. Amen? Yung kabutihan nyo, hindi galing sa inyo, kundi kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig niya na natamo nyo, lumabas yun. Nakita nila, marunong na umibig to, nagmamahal na siya, hindi na siya masungit. Kundi pag-ibig na ang namumutawi sa kanyang bibig, puro pagmamahal. Dahil sa power of the Holy Spirit. Through His power, God's grace will keep you. Amen. What is a dream? It is a deep desire within your heart to achieve or become something in the future, but it should align with the Lord's will. Tingnan nyo. At sabi diyan, align with the Lord's will. Kasi yung puso natin, yung motive natin, alam ng Diyos yung motive natin. Kailangan naka-align tayo. Ano yung dream natin? Ang dream mo, gusto ko maging successful, maging isang presidente ng Pilipinas.
Oh, big dream, di ba? Maging presidente. Pero kung ang motive mo hindi naka-align sa Diyos, magkakawindang-windang ang buhay mo. Makukuha niyo po ba? Magkakaroon ka ng problema. Dahil hindi naman yun ang will ng Lord sa'yo. Maging presidente ka ng kumpanya. Okay. Di ba? Baka maging isa kang magaling na tawag dito, dalubhasa sa panggagamot. Kailangan kasi naka-align din tayo. Yung will natin, o yung dream natin, yung future natin, naka-align sa will ng Lord. Amen po ba? Yan ang tatandaan nyo, mga kabataan, kailangan, Lord, yung will mo, kailangan naka-align. Ito yung gusto ko, ilalatag mo sa Kanya, di ba? And then, mananalangin. Amen? Kaya ito yung 3 aspect of dreams. Number 1, other dreams for you. Meron kasi mga tao na may pangarap para sa'yo. Tama po ba? Sino yon? Number 1, yung parents. Sino mga parents dito? Yung mga magulang. Di ba may pangarap tayo sa mga anak natin? Gusto natin sila makapagtapos ng pag-aaral, maging maayos ang kanilang kinabukasan. Yan ang dream ng parents para sa kanilang mga anak. Maging isang doktor, maging isang dalubhasa sa kung ano pa man, maging attorney, di ba? Maging isang inhero or engineer, maging successful sa buhay. Yun ang dream ng isang magulang sa kanyang anak. Kaya ngayon naman, kayong mga kabataan, di ba? Meron din kayong pangarap. Sino kabataan dito? Sige, taas. Para mas marami, di ba? O, kabataan, di ba? Yun. Meron din kayong pangarap. Pero ito sinabi ko, kaya inuna ko yung parents, di ba? Yung parents nyo na nagmamahal sa inyo, yung pangarap niya na nais para sa inyo. Gusto niya makapagtapos, kaya ano dapat yung gawin? Anong dapat gawin? Mag-aral. Mag-aral tayo. Dahil pag hindi kayo nag-aral, kakanta na lang kayo. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Ito kasi kumakanta si Pastor J. Di ba? Di ba? Magsisisi kayo kahit anong sabihin nyo. Di ba? Pag sinabi mo, gumawa, nagbulakbul kayo, yung pagmamahal ng tatay, yung parents nyo, nagtatrabaho sila para sa inyo. Yung umaga, ginagawa nilang gabi para mapagpatapos kayo sa pag-aaral. Dahil mahal na mahal kayo. Alam niyo ba, ng mga bata kayo, parents, ayaw kayo padapuan yan. Sa lamok o sa langaw. Totoo yan. Oo, sinasampal niya yung langaw tsaka lamok. Pat! Yung andun ka pala. Biro lang. Di ba? Pinapalo, binubugaw niya. Yung pala, binubugaw niya. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, gusto niya mapabuti ka. Kaya mga kabataan, kung minsan nagagalit o napagsasabihan kayo ng inyong mga magulang, tandaan niyo to, mahal na mahal kayo ng magulang niyo. Amen. Yung pangarap ng magulang para sa inyo ay para ikabubuti nyo. Amen. Be grateful kayo. Hindi kayo, ibig sabihin, hindi kayo iniisang tabi ng magulang nyo. Diba? Bahala ka na dyan. Sige. Ayaw mo mag-aral, ayaw mo mag-ato. Bahala ka paglaki mo. Hindi. Kung kayo napapagalitan, tagapin nyo. Dahil mahal na mahal kayo ng magulang nyo. Amen ba? Mga kabataan. And then, salute tayo sa mga parents na nagmamahal sa inyo. Amen? Number 2, yung personal dreams nyo. Meron tayong personal dream, mga bataan. Meron kayong naisin na gusto nyong gawin para sa inyong mga pangarap. Pero, itong number 3, punta tayo sa number 3, God's dream for you. Dito tayo mag-focus. Para ako kanina, di ba sinabi ko, yung testimony ko kanina,
yung pangarap ng Diyos para sa amin dito sa magkaroon pala kami ng community, ng gatong church. Yun pala yung plano ng Diyos. Yung pangarap nila ng Diyos para sa aming pamilya. Isipin mo, di ba? Pwede naman akong magnegosyo. Pwede naman akong andun lang. Dito, tagapag-ayos lang. Pero, ang Diyos ang naglagay sa puso namin para sa community, sa Beloved Grace Church. Ganun din sa inyo, alam ko, bawat siya dito, bukas makalawa, makikita rin namin sa Bible basketball na para si Brad Gilbert lang, di ba? Hindi namin alam, biglang nagsasalita na para sa kapurihan ng Diyos. Meron palang pangarap ang Diyos sa atin, sa bawat isang to. Tingnan natin dito yung sample, isang manggagawa o isang character sa Biblia. Sino siya? Si Paul. Ikukwento ko lang po kung sino si Paul. Si Paul, siya ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Si Paul. Siya, isang Hudyo, Jewish, and then Roman citizen siya. Kasi ang Roman citizen noon, alam nyo ba, mataas pag Roman citizen ka. Oo. Maganda ang yung standing sa buhay. Tapos, ito pa yung isa pang pinag-anuhan ni Paul. Nag-aral siya sa isang magandang eskwelahan. At ang nagturo sa kanya ay si Rabbi Gamaliel. Ibig sabihin, halimbawa, magandang eskwelahan. Nasa Ateneo, Lasal ka. Tapos yung professor mo, isang napakagaling na professor. Si Einstein. Nilalagay ko lang para makuha nyo. Di ba? Para makuha nyo po. Kay Gamaliel siya, nag-aral. Ganun ang pangarap ni Paul. Pero natupad niya yun. Kaya sa sobrang pangarap niya, alam niyo ba, yung pag-aaral niya ng law, ang alam niya, tama ang ginagawa niya. Hinahabol niya, pinahihirapan niya ang mga Kristiyano. Ang malupit pa doon, pinapapatay pa niya ang mga Kristiyano. Dahil alam niya, sa tingin niya, tama yung kanyang ginagawa. Dahil yun yung pangarap niya. Usigin ito. Nag-aral na ako ng law. Alam ko na, kabisado ko na yung lahat na nakasulat sa Biblia. Pero, hindi pala yun. Hanggang sa na-encounter niya ang Panginoong Sus, yung pangarap niya, mali pala. Yung ganda ng estado niya sa buhay, yung pinanindigan niya, or yung kanyang sinasandigan, yung Romans citizenship niya, pagiging Hudyo niya, kaya ang ginagawa niya, talaga pinopersecute niya ang mga Kristiyano. Hindi pala yun. Mali pala. Dahil, isipin niyo to, hanggang na-encounter niya ang Panginoong Hesus, nagbago ang kanyang buhay. Basahin natin, Gawa, ito po, Gawa, 9:3-7. Maganda po itong kwento po ito. Nangyari na encounter ni Pablo ang Panginoong Hesus. Naglalakbay si Saulo. Saulo pa lang po ang pangalan po niya dyan. Papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Verse 4. Natumba siya sa lupa. At narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ayos ba? Okay. Verse 5. Verse 5. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Verse 6. Tumayo ka. Pumasok ka sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ito lang, si Saul, bulag siya. Pagkatapos niya mabulag, merong sinabi sa kanya ang Diyos. Merong inutusan si Ananias. Sino yun? Si Ananias, isang tagapaglingkod rin ng Diyos, upang patungan siya ng kamay para siya makakita at maibalik uli ang kanyang paningin. Basahin natin. Si Ananias na po to. Ang sabi sa kanya. Verse 15, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maging lingkod sa akin. Sino yon? Si Pablo, di ba?
Saul pa dati pangalan niya noon. Para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, hindi mga Hudyo, mga Hintil. At sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Yung mga panahon na yon, nung ang isip ni Pablo na tama ang kanyang ginagawa at nagkaroon siya ng encounter sa Panginoong Hesus, nabulag siya, pinadala si Ananias sa kanya para ipatong ang kanyang kamay para siya ay makakilala. Ano nangyari? Yung pangarap ni Pablo na dapat inuusig niya ay bumaliktad. Siya, sabi ko nga kanina, siya ang nagsulat halos kalahati ng New Testament. Dahil ang gusto ng Diyos, di ba? Siya ang maging tagapagsalita sa mga hintil. Para siya ay maging messenger na kung ano itong mga naririnig natin ngayon dahil ginamit si Pablo. Di ba? Kahit na anong hirap noon, binabato na siya, yung nakakilala siya, nag-share na siya. Yung buhay niya, pinagkaloob na niya sa Panginoong Hesus. Ang hirap niya, nape-persecute din siya. Di ba? Nabugbog siya, yung mga pupunta siya para sa isang bayan, yung kanyang sasakyan, nasisira. Di ba? Nagkakaroon ng problema. Pero, ang sinasabi ko lang, tuloy pa rin siya sa pangarap ng Diyos. Dahil kung wala si Pablo at wala yung pangarap ng Diyos para sa atin, di ba, wala tayo dito. Ang pangarap ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng eternal life. Binigay nga niya yung bugtong na anak niya para sa atin, para magkaroon tayo ng peaceful life, magkaroon tayo ng abundant life. Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Yun ang pangarap niya. Amen? Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? Yun ang pangarap ng Diyos na ginamit si Pablo. Na ito yung mga naririnig natin ng salita ng Diyos. Na bahagi sa atin, hindi tayo mga Hudyo, tayo mga Hintil. Salamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat kay Pablo na ginamit ng Diyos para magbahagi sa mga Hudyo. Ano man ang hirap na kanyang mga dinanas, diba? Pag-share ng gospel, kung saan man siya napadpad. Basta ang alam niya, ito ang dream sa akin ng Diyos. Pagpapatuloy ko anuman ang mangyari. Amen. Kaya sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yung plano ng Diyos sa atin, pagkatiwalaan natin. Di ba? Dahil pag nilagay natin sa Kanya, yung plano ng ating or mga dreams natin, punong-puno ng pag-asa. Amen. Magtiwala tayo sa Kanya na Siya ang gagawa ng lahat ng to. Kaya yung sinasabi ko, imposible nga, magiging posible dahil kasama nyo ang Diyos sa inyong pangarap. Amen. Philippians 2:13, sabi diyan, tingnan nyo, mas lalong titibay na dapat nating pagkatiwalaan ng Diyos sa mga pangarap natin. For God is working in you. Amen. Amen. Ang Diyos ang kumikilos sa pangarap nyo. Giving you the desire and the power to do what pleases Him. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng desire. Siya nagbibigay ng power sa inyo. Kaya sabi niya, huwag mong asahan ang iyong sarili. Huwag mong asahan si neighbor. Di ba? Huwag niyo alisin niyo sa isip niyo. Pag gipit, kumakapit. Di ba? Huwag. Sa Diyos tayo kumapit. Amen. Kung may mga, lalo kayo, di ba? Dumaan yung katapusan. Maraming problema naman, marami na naman babayarin. Kanino tayo dapat lumapit? Sa Diyos, kay Judith. Hindi. Sa Diyos tayo lumapit. Sa Kanya tayo lumapit.
ito panalangin natin. Amen? Sa Kanya lahat nang gagaling. Kaya anuman ang pangarap mo, by the grace of God, mabibigay niya lahat ito dahil sa Kanyang biyaya. Kasama mo siya, pinagkalooban ka niya ng wisdom and knowledge. Amen. Nasa inyo yan. Nasa born again spirit nyo. Palabasin nyo lang yan. Sigurado, makakamtan natin ang biyaya ng Diyos. At ito'y magtatagumpay tayo dahil kasama natin siya. Amen? Pero, siguro, may tanong kayo, pero, Pastor, bakit ganun? May kamot pa yun. Ba't ganun? May mga plano akong sobrang tagal na. Hindi pa rin natutupad. Siguro, isa sa mga tanong niyan, tama po ba? Opo, tama. Ako na sumagot. Ako na sumagot. Di ba, meron naman talaga. Kaya ito yung ating uli sasagutin. Handa na ba kayo? Amen. Dream killers. Yan. May mga pangarap talagang mga humahad lang. Ano kaya yan? Number 1, fear. Kaya ang pangarap mo, hindi natutupad kung mabagal ang pag-unlad, mabagal ang mga nangyayari. Ito, ikikwento ko lang po sa inyo ha. Bakit kaya yung fear na yan? Again, kumukuha tayo ng mga example po or mga nangyayari, na tunay na nangyayari sa Biblia. Yung 3 servant. Yung 3 servant yon, meron silang master, sila yung naglalakad. Habang sila naglalakad, tinawag sila ng servant. Sabi yung 3, sabi ng master, alika, ikaw, 1 servant, lapit. Bibigyan kita ng 5 talento. Bibigyan kita ng gold and silver. Parang nilagay ko lang, talento, gold or silver. 5 bag. Sabi ng master, sabi na okay po. Yung pangalawa, ikaw servant, bibigyan din kita 2 bag of gold and silver. Binigyan siya ng 2. And then, yung pangatlo, lumapit. Sabi ito, sa'yo, 1. Bibigyan kita ng gold and silver talent. Ito yung maganda. Habang matagal yung panahon, bumalik yung master. Pagbalik nung master, sabi niya, tuwan-tuwa, servant number 1, kamusta? Kamusta buhay-buhay dyan? Di ba? Kamusta buhay-buhay? Ano yung nangyari? Sabi niya, kamusta yung binigay ko sa inyong gold and silver or yung talent? Ikaw, yung 5, ano nangyari? Sabi niya, thank you po, master. Ito po. Sabi niya, binabalik ko po sa inyo yung 5 at meron pa uling 5 pa. Dahil ito'y ininvest ko, tumubo siya na doble. Tuwan-tuwa yung servant at pati yung master. Sabi niya, wow, ang galing mo. You are faithful servant. Sabi niya, tara, maki-join ka sa aking kaharian. Tara, join ka sa aking kaligayahan. Sabi niya. Diba? Tuwan-tuwa nagnadoble. Yung pangalawa, ito rin po, yung 2 binigay ko, nadoble rin po kasi ginamit ko. Opo, ginamit ko tong talent na to. Yung silver and gold, may pinaglagyan ako. Kaya naging 4. Ganun din, tuwan-tuwa ang servant. Sabi niya, pati yung master, galing mo talaga. Iba ka. Sabi niya, tara, join ka sa akin. Okay? Itong yung isa. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Hindi lumago. Hindi siya lumago. Walang nangyari. Walang. 1 lang. Wala talaga. Ugat, wala. Kahit na ano nangyari. Binalik niya. Sabi, ito lang. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Basahin natin sa Matthew 25, verse 24 hanggang 25. Ito yung isang servant. Lumapit din ang tumanggap ng 1 talento. Sabi niya, Panginoon, alam ko pong kayo ay taong malupit. Gumagapas kayo sa hindi ninyo hinahasikan at umaani kayo sa hindi naman ninyo pinunlaan.
25. Ito na ang sagot. Kaya, ano daw sabi? Natakot. Natakot ako at umalis. Ibinaon ko sa lupa ang inyong talento. Narito na po ang salapi ninyo. Natakot pala siya. Alam nyo, pag ang takot talagang ang bumalot sa atin, hindi kayo makaka-move on. Ito lang, di ba? So, maraming mga pangarap na natiling pangarap. Kaya yung mga politiko, pangarap ko matupad ang pangarap niyo. Diba? Walang nangyayari dahil pangarap lang. Pero kung ito, sabi ko nga, ilalagay natin sa Diyos, may mangyayari dahil ang Diyos ang kikilos. Pero kung ang pangarap mo, sinasantabi mo lang dahil ikaw ay natatakot, parang yung isang servant na yan, natakot siya. Bakit kaya siya natakot? Dito lalagay na lang natin, ba't tayo natatakot sa mundong to? Ngayon, ayaw mo magkamali, ayaw mo mag-fail ka. Diba? Mapapahiya ka sa mga kumpadre at kumpare mo, sa mga kaibigan mo. Oh, natatakot ka dahil wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang dapat talaga magtiwala. Huwag kang magtiwala sa sarili mo, dapat sa Diyos. Kasi sarili mo lang, effort mo lang yun eh. Oh, wala kang tiwala sa sarili mo. Marami kang mga pinagdadaanan na, sa bagano, yung pride mo, ayaw mo ibaba. Natatakot ka, gusto mo lagi ka, nasa alta de syudad ka. Dahil nung mga problema mo, nakikita mo walang solusyon. Takot na takot ka. Hindi umuusad ang buhay mo. Dahil sa takot. Tandaan nyo, anuman ang mangyari, mag-fail man tayo, di ba sabi niya, a good person, di ba? Bumagsak man siya ng 7 beses din siya, aangat, aahon din siya, kasi merong Diyos. Meron Diyos na nagmamahal sa inyo. May Diyos na, tawag dito, yung nag-aalaga sa atin, tumitingin sa atin. Ano man ang fail natin. Parang ano man ang mga kamalian natin. Tingnan nyo si Pablo. Di ba? Nagkamali siya. Pinopersecute niya yung mga Kristiyano. Pinapatay niya. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nagbago. Amen. Kaya kung nagkakamali ka ngayon, kaibigan, nakikinig sa podcast, ibigay mo to sa Diyos. Iaangat ka ng Diyos. Siya ang gagawa at magbibigay sa iyo ng tunay na katagumpayan. Ibigay mo sa kamay ng Diyos anuman ang suliranin mo. Amen. Tandaan nyo, hindi ka iiwan ni pababayaan ng Diyos. Kahit anong pagkakamali natin. Tandaan nyo yan. Merong mga kalungkutan. May mga nangyaring bagay na hindi maganda. Kung andin mo, tingin mo, hindi papunta ron. Pero pag ito ay nilagay natin sa kamay ng Diyos, maaayos. Tingnan nyo ang Panginoong Jesus, nung nasa Garden of Gethsemane siya, nanalangin siya. Di ba? Para sabi doon, yung kanyang pawis, parang dugo na tumigis sa lupa. Kasi ayaw niya mangyari yun. Nasa katawang pantao siya. Di ba ang Panginoong Jesus 100% God and then 100% man. Yung nangyayari sa kanya, nananalangin siya, natatakot siya. Isipin nyo kasi kahit Diyos mamamatay doon. Diyos na nagkatawang tao, ang comfort zone niya. Pero isipin natin, yung focus ng Panginoong Hesus, focus ng Diyos sa atin. Yung pagmamahal niya, ginawa pa rin niya. Ginawa pa rin niya kahit na yung sa kanyang physical na pangangatawan, yung kanyang taong katawan. Diba? Siya yung nanalangin. Para itong matupad, hindi yung will niya, kung hindi will ng Diyos, will nila. Sipin nyo rin, no? Kung ang Panginoong Hesus, tinalikuran niya ang mga pangyayari na ayoko nang mamatay, ayoko ipako sa krus, saan kaya tayo pupulutin?
Hindi lang siguro sa kangkungan. Pero dahil gusto ng Diyos, yung dream ng Diyos na magkaroon tayo ng eternal life, di ba? Magkaroon tayo ng pinagpalang buhay. Tuloy pa rin. Yung takot niya, inisintabi niya para marating niya kahit andun sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, sa krus ng Kalbaryo yun, napagwagian niya. Ito naman yung naging natanggap natin biyaya at pagpapala ng Panginoong Hesus. Sa lahat na tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo yung nag-gain ng pagpapala. Amen. Ganun kanya kamahal. Ganun niya tinanggap yung dreams ng Diyos para sa inyo to. Ito yung pangarap ko. Gusto kayo magkaroon ng eternal life. Amen. Kaya maganda at mabuti ang plano ng Diyos sa inyo. Sabihin niyo sa katabi niyo yan. Maganda ang plano ng Diyos sa inyo. Amen? Amen. Kaya beloved, tandaan niyo, ma-overcome niyo ang lahat ng mga takot sa mundo. Dahil tinitingnan natin ang Panginoong Hesus. Hindi yung kakayahan natin, kundi ang Panginoong Hesus na tumapos sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kahirapan kinuha niya. Tinapos niya doon. Tinawid niya tayo from darkness to light. Siyang kumuha noon. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat tayo sa pag-ibig niya. Amen. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kaya magpantay man ang paa natin. Alam niyo ang tao, ang fear niyan, sa to lang, mamatay. Pero, kung ikaw alam mo, secured ka sa Diyos, magpantay man ang paa mo, alam mo saan ka pupunta, sa langit. Amen. Makakasama mo siya. Amen. Kaya tingnan niyo to, 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But when who fears has not been made perfect in love. Sipin nyo, ang pag-ibig ng Diyos ay perfect. Dahil kung ano man ang nagagawa nating pagkakamali, minahal pa rin tayo ng Diyos. Yung agape love kasi po yun eh. Tayo ay hindi karapat-dapat, pero ginawa niya karapat-dapat dahil sa Panginoong Hesus. Amen. Yun yung, kahit na tayo, ano bang pagkakamali ang nagagawa natin bawat araw, bawat oras ng buhay natin, pero minahal pa rin tayo ng Diyos, yung agape love. Hindi niya tayo tinitingnan kung ano yung performance mo, kung hindi yung performance ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yung agape love na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagmamahal niya. Di ba? Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya hindi ka na matatakot dahil alam mo, ang pag-ibig niya ay nasa iyo, nasa born again spirit mo. Andun siya. Amen? Kaya tingnan yung pag natatakot ka talaga, nanginginig ka. Oh. Yan, ano ang sa Greek niyan? Yung no. Ang ibig sabihin, absolutely negative. Absolute negative. Wala talaga. Zero, walang chance. Kasi nasa iyo nga yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ka matatakot. Nasa iyo, nasa born again spirit mo, ang Diyos. Amen? Ang ganda pa rin talaga, di ba, ng pagmamahal ng Diyos na tunay tayo inibig ng Diyos. Wala nang takot sa atin. Dahil alam natin, minahal tayo ng Diyos. God is love. Amen. Basahin natin Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Alam niyo, ito yung gusto naming mag-asawa eh. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isipin niyo yun, oh, kahit na distress ka, may pagod ka, pero hawak-hawak ka ng Diyos. Sa right hand, ina-uphold ka niya. Sinisignify niya yung strength niya. Kahit anong pagkakamali. Dahil alam niya, yung kanyang kalakasan ng Diyos, pag sa kanya ka, umatang.
hahawakan kanyang mabuti. Nasa matinding pundasyon ka. Amen po ba? Uphold you, hawak ka niya. Kaya anuman ang ating problema, illustrate ko lang, kahit na kayo binabaha ng problema, di ba? Tingin nyo, nalulunod na kayo sa inyong mga problema. Alam nyo, ang Diyos ay hinahawakan ka pa rin. Hawakan niya sa nakakahinga ka, ginagano ka, nakatawag dito, yung bawat araw mo, yung pag-iingat niya. Di ba? Lumilipas. Ang mga panahon, di mo alam. Yung mga nangyayari sa'yo. Ang pag-iingat niya ay laging sumasa inyo. Ano man ang problema nyo, hindi ko alam yan. Pero, bawat araw nalalagpasan nyo. Tama po ba? Kasi andito tayo sa mundong to, may problema tayo. Marami tayong mga suliranin, nakatapak pa tayo sa mundong to. Pero, dahil uphold ka, hawak ka ng Diyos, in the right hands niya, di ba sinisignify na lang niya yung kalakasan na nasa Kanya, na doon tayo umaasa sa Kanya, umaangkla tayo. Hindi tayo nalulunod sa problema, nakakangiti tayo sa problema. Uy, problema ka lang. Oo, pero kasama ko ang Diyos. Amen? Kaya maganda tayo ay laging umasa sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Ano man ang problema. Sabi niyan, the antidote to fears is the assuring presence of God. Tingnan nyo to. Sa Old Testament, si Joseph, si Noah, si Moses, at marami pang iba ha. Tingnan nyo siya. Marami rin silang mga pinagdadaanan na naging problema rin nila. Pero, nalagpasan nila. What's more tayo ngayon? Nasa New Covenant. Amen. Yun ang dapat yung tatandaan. Nasa New Covenant tayo. Mas higit pa tayo sa kanila dahil nasa atin na ang banal na Espiritu Santo, nakasama natin ng Diyos, mapaglalabanan na natin. Basta kailangan lang, aware lang tayo na ang Diyos ay kasama natin. Wala na tayong takot. Diba? Alam natin, mariresolba kung ano man ang mga nagiging sigalot. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Amen? Nasa born-again spirit natin. Lalabas ang lahat ng kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Amen? Tingnan natin ito sa Matthew 28 verse 20. Letter B. And surely I am with you always to the very end of the age. Sipin nyo, surely, di ba? Hindi siya sometimes, hindi siya maybe, gano'n. Pero, surely, sigurado at sigurado. Sigurado ang kasama mo ang Diyos bawat oras, bawat minuto ng buhay mo. Amen? Number 1, ang dream killers, fear. And number 2, impatient. Yan ang number 1 kalaban ngayon ng mga tao. Dahil ngayon, sa sobrang bilis ng technology, talagang napakabilis. Ngayon, may iPhone 36 na. At 16 lang ba? 16. Mas sobrang bilis pala ako, di ba? Isipin niyo yun, sa sobrang bilis ng technology, wala na. Ang tawag dito, wala na yung pasensya ang mga tao. Mainipin. Kasi gusto nila ang lahat instant. Kailangan lang pag may hinanap ka lang dyan, andyan si paring Google. Gagano mo lang. Diba? Makikita mo na kagad ang hinahanap mo. Pag may gusto kang hanapin, yung nawawala, address, Google mo lang. Makikita mo na. Ano mo lang, tawag dito, yung Waze mo lang, makikita mo na. Ganon. Kasi, hindi katulad, ito, ilalagay ko lang yung, para makarelate lang yung mga bataan. Yung taguan. Naglalaro kasi kami na yan, taguan. Ganon kami sa pader. Ganon, taguan. Siyempre, kailangan patient, hanapin mo yung bawat isa. Alam mo, kasi kabataan, naisahan ako. Hanap ako ng hanap, yung pala nag-uuwian na.
Oo, di ba? Matay, gano'n. Oh, hanap na. Siyempre, kailangan ko. Pero kung maiksi ang pasensya ko, bahala kayo. Uy, nasa bahay. Oo, isipin mo, ako na lang doon, naghahanap ako. Oo, kasama yung... Hindi, yun lang sinasabi, pero totoo. Pero ngayon, wala na naglalaro nun, no? Wala na. Kasi, yun yung isang makikita mo. Lalo na yung isa pang magandang games, kung gusto nyo malaman yung patient nyo. Ito lang, no? Dinagdag ko lang. Mangisda kayo. Oo, fishing. Oo, doon yung makikita. Kasi, pag habang walang kumakagat, may inip ka. Oo. Gusto nyo, mag-fishing tayo lahat? Makita natin, pastor, walang kumakagat. Yun nga, matuturo natin. Di ba? Gagalit kayo ngayon. Wala. Yan yung kailangan natin. Kailangan natin yung pasensya. Amen? Kaya ito, ituturo ko sa inyo kung sino sa mga Bible character, yung impatient, walang pasensya. Exhibit the impatient. Yan. Number 1, si Abraham and Sarah. Ito mababasa nyo naman po ito Nasa, basahin nyo po dyan. Dyan po sa Genesis 16. Ayan, si Abraham at si Sarah. Di ba? Ano yung naging consequence dahil wala silang pasensya. Yung family nila, magulo, nagkagulo. Bakit? Kasi, di ba, 25 years bago hindi nila nahintay na sila yung magkakaanak. Ang ginawa ni Sarah, di ba, binigay yung kanyang tagapaglingkod or servant niya. Ang pangalan nun, sino? Si Hagar. Binigay niya para magkaanak. Kasi naiinip na siya Nainip na siya. Pinaggalo na, binigay Abraham, ito para mag-anak siguro sa tagal-tagal, 25 years. Ito na, sa'yo na. Si Abraham naman, kinuha. Oo nga, no? Wala na rin siyang patience. Sige, baka ito yung daan. Yun sinasabi ko na, yung daan ng tao, kung yun ang will ng tao, magkakamali ka. Pero ang will ng Lord, pag nilagay mo, yun ang tama. Yun ang tamang daan. Kasi ang tao, alam mo, yung alam niyang tama, mali. Pero pag yung tama, inilagay mo sa Diyos, sa bisig ng Diyos, yun ang talagang perfect. O yun, balik lang tayo. Ngayon, nagkaroon sila ng anak. Nagkaproblema sila, si Sarah at pati si Hagar, nag-awayan, kaya yung pamilya, pinalayas niyan. Nagkaroon sila. Kaya sabi ko, basahin nyo lang sa Genesis 16. Nakita nyo, nag-away sila, pati yung anak nila, si Ismael. Okay? Yan po yun, dyan po nanggaling yung isang religion na ngayon, kalaban ng Christianity at Judaism. Kaya nagkaroon ng nagkagulo. Pero, yun nga, nagiging diwata sana, hindi na binigay ni Sarah yung servant niya. Pero, yun nga nagkamali si Sarah, naging impatient siya, wala siyang pasensya, binigay niya, ito yung naisin ko, gawin mo to. Hindi siya nakapaghintay sa Diyos para maipanganak si Isaac. Diba? Kaya nagkaroon ng kalaban ng Judaism at yung mga Kristiyano. Dahil doon sa anak dahil kay Ismael. Yun yung anak ni Hagar. Basahin nyo na lang po yan. And then, number 2, sino ba? Si Moses. Ayan. Si Moses naman, yung kanyang, hindi siya naka-enter sa promised land. Bakit? Kasi yung panahon na yon, habang ang mga Israelita naglalakbay sila yung nauuhaw, nagalit sila. Moses, dito ba kami? Uhaw na kami. Ang sabi lang ng Diyos, magsalita ka para magkaroon ng tubig. Kaso ginawa ni Moses? Pinalo niya. 2 beses. Pak. Pero nagkaroon naman ng tubig. Pero hindi yun pa rin, hindi pa sinasabi ko, hindi naman yun ang will ng Lord Salita lang. Magsabi ka lang at magkakaroon to. Pero yung will ng Lord pa rin na yung kanyang pagiging impatient doon sa yung pasensya niya doon sa mga 2 million na mga Israelita na makukulit. Di ba? Nape-pressure siya. Parang din sa mundo to, tayo nape-pressure tayo. Yung decision making niya, sige na nga, pinalo niya.
O, hindi tuloy siya. Naging consequence niya. Hindi siya napunta sa promised land. Nakikita niyo po, dalawang ano natin. Actually, marami pa po tayo pag makikita ng mga sample ng mga Bible character na yung pasensya nila, yung maiksi, naging maganda ang resulta. Sino pa? Si King Saul. Si King Saul ang unang hari ng Israel. Yung kingship niya nawala. Bakit? Kasi ito, yung sa 1 Samuel 13 hanggang 8 hanggang 14, si King Saul, siya yung nag-alay, nag-birth offering. Kasi may offering Bawat yung makapaglaban yan, bawat mga ginagawa ng mga Israel, nag-offering sila. Okay? Sino lang ang gumagawa nun? Ang gumagawa nun, mga high priest. Ang mga high priest. Kaso, si King Saul, hari siya. Hindi siya required para mag-alay. Dapat si Samuel ang mag-aalay. Pero dahil sa inip niya, ako na nga lang ang gagawa niya, ako na lang mag-aalay. Sa kanya naman, isip na naman ng mga tao. Siya ang gumawa. Ano nangyari? Naalis sa kanya yung pagiging hari at pumalit, binigay ng Diyos kay Haring David. Nakita nyo, pag maiksi ang pasensya, ano nangyari, di ba? Puro nagiging disaster yung isip ng tao. Kaya sabi ko sa inyo, mga kabataan, ang pangarap nyo, ipagkaloob nyo sa Diyos. Ibigay nyo ang inyong pangarap sa Diyos. Then, isa pa, si Aaron. Sa Exodus 13 verse 1 hanggang 6. Ganyan si Aaron din, kapatid to ni Moses. Siya rin na-pressure din siya. Dahil habang si Moses nasa taas ng bundok, yung mga tao, sabihin, nasa na si Moses? Hindi namin alam kung saan bababa. Aaron, anong gagawin namin? O sige, gawa kayo ng tawag dito, golden calf. Ano ba tawag nun? Parang baka, ganun, or whatever. Diba? Gumawa sila ng isang rebulto na maginto. Nagalit ang Diyos sa kanila. Pagbaba ni Moses, diba? Nakita to, ang ginawa niya, dinurog niya yun at pinainom niya doon sa mga Israel. Yung mga tao na andun. Nagalit siya. Yung golden calf na yun. Di ba? Para maging isang sasambahin ng mga Israelita na dapat ang Diyos, tunay na Diyos ang kanilang sambahin. Gumawa sila ng desisyon kasama si Aaron dahil sa kanilang pagiging mainipin. Ganun ang nangyari sa kanila. Nagkaroon ng disaster. Kaya, mga kapatid, mga kabilabed, kailangan mahaba ang ating pasensya. Amen ba? Amen. Ano man ang mga nangyayari sa atin, ano man ang magiging sitwasyon natin, pag tayo magdidesisyon, ibigay natin sa Diyos. Amen. Dahil sigurado, pag tayo nagdesisyon kasama natin yung Diyos, tama ito. Tingnan nyo na lang sa social media, makikita nyo. Pag walang pasensya sa traffic, ano nangyayari? Nag-aaway, nagsusuntukan. Ang pinaka-worst scenario pa nga, magbabarilan dahil walang pasensya. Yan, di naman lingid sa inyo yan. Kaya kailangan natin ang pasensya na nanggagaling sa Diyos. Kaya tayo mga beloved, pagkaloob natin ang at sarili sa Diyos na nagmahal sa atin. Meron kayong patient. Oo, meron kayong joy, meron kayong self-control sa buhay nyo. Tingnan natin, Galatians 5:22 hanggang 23. But the Holy Spirit, nasa atin ang Holy Spirit, tama po ba? Amen. Produce this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, ano isa? Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Isipin nyo, pinagkaloob sa atin, nasa born-again spirit natin, ang pasensya, yung self-control.
Isipin nyo, kung ganun din, meron silang self-control, yung kaninang binanggit ko, mga Bible character. Di ba sana hindi nangyari yun? Kung si Moses sinunod lang, meron siyang self-control, hindi niya pinalo yung lupang yon, sana nakapasok. Sana, although hindi na natin mababago yun, sana nakapasok siya sa promised land. Kaya lagi natin isipin natin ang pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon kasi papasok yan eh, yung spirit. Diba? Kaya lagi natin sinasabi, we are the righteousness of God in Christ. Isipin nyo, magkakaroon kayo ng bunga yan eh. Oh. Bunga yan, magkakaroon kayo ng self-control. Magkakaroon kayo ng joy. Ay, kita nyo, pagdating ng yung mga nagbubungguan, pagtapos pinalampas niya, tatawa na lang, uy, buti na lang, hindi ko siya pinatulan. Oo, kasi pag pinatulan ko siya, nagkagulo kami. Di ba, nangingiti ka na lang. Pag ano, pinalalagpas mo na lang. Oo. Kasi, alam natin, yung bunga ng banal na Espiritu Santo, yan ang dapat. Love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, and faithfulness, and gentleness, and self-control. Pag laging nasa atin yan, ang buhay natin ay matiwasay, maging maayos, anuman ang mga nangyayari sa mundong to. Amen? Kaya mag-i-enjoy tayo sa buhay na to. Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time. Di ba? Sa time ng Lord, talaga lahat ng kapurihan sa Kanya lang. Magiging maayos, magiging maganda. Amen? Kaya learn to wait. Kailangan lang sa tamang panahon. Amen? Sa tamang panahon, makikita natin napakaganda ng ating pangarap. Kaya ang beloved walk natin, saan? Do not be afraid. Basa, number 2. Oh, diba? Huwag kang matakot, pero dahan-dahan tayo. Hindi tayo natakot, pero dahan-dahan dahil kasama natin ng Diyos. Tingnan natin muna ang picture na to. Sabi niyan, fear not, be patient. You never know how close you are. Never give up on your dreams. Amen? Nakita nyo, siya, ganun, nagtsatsaga siya. Tapos yung isa, nawala ng pasensya. Konting-konti na lang. Oh. Kaya yan, maganda yan. Fear not, be patient. You never know how close you are. Never give up on your dreams. Amen? Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Alam niyo po ba, next week, kakaroon tayo ng annual, di ba? Thanksgiving. Talaga, ang Diyos ang nagkakaloob sa atin ang pagpapala dahil ito isang taon, isipin mo mga dumaan sa atin. Pero andito tayo, talagang nakatayo pa rin ang Beloved Grace Church. Amen. Kaya next week, talaga, amen. Never give up. Amen. Marami pang gagawin ang Diyos sa Beloved Grace Church. Alam ko, merong dream ang Diyos sa Beloved Grace Church. Amen. Kaya, di ba sabi, yes and amen tayo. Siyempre, yun ang gagawin ng Diyos. Lahat ng promise niya sa atin. Yes and amen. Amen. Hallelujah. Kaya, next week, di ba, sa anniversary natin, tayo talaga magpupurit, magpapasalamat tayo sa Kanya. Isang taon na itong ating simbahan na kasama natin siya. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ang ating beloved thought, ayan, grace outshines any dreams. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Sige po, tayo po tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat po sa iyong mensahe na alam po namin ang bawat pangarap po namin ay kasama ka po namin. Ito'y nilalagak namin sa inyo, Panginoong Hesus. Hindi namin kaya ang mga pangarap na to. Pero alam po namin, nakasama namin kayo. Hindi mo kami iiwan ni pinababayaan. Ano man ang mga nangyayari sa aming buhay, O Diyos, basta kasama ka namin.
Ang iyong pag-ibig ang sumasa amin, Lord. Kaya hindi kami matatakot. Thank you, Lord Jesus. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat. At sa oras to, kung may mga bago dito na ngayon nyo lang narinig o napakinggan ang pag-ibig ng Diyos, yung pangarap mo dahil gusto ng Diyos na ito'y makamtan mo rin, nakasama mo siya, hindi sa effort mo, hindi sa katalinuhan mo, hindi sa kagalingan mo, kung hindi sa biyaya ng Diyos, nakasama mo siya. Kaya inaanyayahan kita, ganoon din sa mga nakikinig sa podcast, natanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoong Yesus. Sige po, sabayin niyo ako sa maiksing panalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang para sa akin. Ako ay naniniwala na ikaw ay muling nabuhay para sa akin. Kaya sa oras pong to, Panginoong Hesus, ako'y nananampalataya sa iyo at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Ako na lang mananalangin. Panginoong Hesus, batid mo ang pagbigkas ng aking kapatid na to, na tinanggap ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganon din sa podcast na nakikinig, na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang manguna sa kanila at alam ko na sila'y pinagpala mo na ng lubusan, anuman ang kanilang mga pangarap, tinugon mo na po ito. Yes and amen. Sa kanilang pamilya, kanilang kalusugan, O Diyos. Yes and amen. Pinagkaloob mo na po. Maraming pong salamat, Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Kaya sa oras pong to, Lord, kami nagagalak, ang bawat isa nandito. Sa buong isang linggo, O Diyos, kami pinagpala mo na. Ano man ang aming gagawin, kami ginabayan mo na. Saan man po kami, Panginoong, lumakad, pinagpala mo na kami, Panginoong Hesus. Maraming pong salamat dahil alam po namin ito ang nais mo, Panginoong Hesus, sa iyong mga anak. Isang buhay na kaaya-aya, O God. Kaya kung ano man ang gawain ng kalaban ng devil, in the name of Jesus, we rebuke them. Walang karapatan to sa aming buhay. In the name of Jesus, kasakitan, paghihirap, in the name of Jesus, we rebuke them. Lord, salamat sa iyong mga pangako. Pangakong hindi nagbabago. Pangako na kami pinagpala mo na. Binigyan na ng magandang kalusugan, kalakasan, pagpapala. Salamat po, O Diyos, sa panibagong buwan na to. Panibagong araw, panibagong linggo. Na alam po namin kasama namin kayo. Thank you, O God. Dahil kahit kailan, kami hindi mo pinabayaan. Kami ngingiti na lamang, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, O God, na lagi mong pinaparanas sa amin. Thank you, Jesus, Banal na Espiritu Santo. Thank you for comfort us, O God, sa bawat isa dito, na laging ikaw, O Diyos, ang laging nangungusap sa amin. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo, O God. Kaya ulit, Panginoon, sa buong isang linggo to, ay amin ang dinideklara ang kabutihan mo, ang pagpapala, good health sa aming buhay, prosperity, O God. Lord, lahat ng pagpapalang pinansyal, anuman ang pangangailangan, Lord, ng bawat isa na aking kapatiran, tinugon mo na to. Yes and amen, O God. Dahil ikaw ay tapat. Kung paano, Panginoon, nakita namin to sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay naging tapat. Binigay mo, Panginoong Hesus, ang iyong sarili alang-alang para sa amin. Thank you, God. Thank you. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Thank you.
Palakpakan.